up you guys? This is Nikachu and Boy, first time. Nagkalituhan na tayo sa intro natin eh. Gulo-gulo! Nakisilong muna kami. Nakisilong kami ngayon dito sa Domingos Grill sa Concepcion Tarlac kung saan lagi kami kumakain. Restaurant ng kuya niya. So siguro, magkakaroon kami ng hiwalay na vlog para i-feature tong restaurant ng kuya niya. Domingos Grill. Bigla-bigla na lang ako pumupunta dito pag wala akong pasok. Kasi lagi kong namimiss yung mga pagkain dito. Kasi mura tapos sobrang ganda. Bigyan ko muna kayo ng sulyap kung ano yung tsura. PM to 1 AM yata bukas siya. So pwede kayong dito, umorder ng mga inihaw, papaitan, sinampalukang manok, inihaw na bangus, pusit, spicy wings, red horse beer. Pwede kayong mag-chill dito, mag-inom. Yung sounds hindi malakas. May ano kayo para makapagkwentuhan. Saka balak namin dalhin yung mga ibang mga vloggers dito. Sila JC, yan, sila Mario de Mabuyo, sila Mario na tambay kami dito para kumain kasi mura lang, masarap talaga. So anong gagawin natin? Wala naman tayong ibang magawa eh, di malakas ng ulan eh. Magbabasa tayo ng hate comments. Di ba gusto niyo yun? Ngayon lang ako magre-react sa mga hate comments niyan, Diyos ko. Inipon ko talaga to para Battery mabasa pa ako? natin. Magaling ako dyan eh. Ayun nga pala, kita niyo yan. Galing yan sa Pride Party. Nung isang araw pala, pumunta ako sa Pride Party para supportahan yung mga kaibigan kong mga LGBTs. In fairness I feel the love is in the air sa community nila. Mahal sila, masisiyahan sila mga tao. Shoutout sa mga LGBTs. Na-experience ko yung community nila. Talagang close sila. Sila. Doon yung tinatawag na just love lang talaga eh. Exactly. Na tinatawag. So, ayun. Confirmation po na akala nyo isa akong LGBT pero hindi. Straight po ako. Pero hindi ako nag-hate. Marami akong mga kaibigan ng mga LGBT. Lahat mahal ko sila. Okay, game. Bring it on. That hate comments. Come on. Ano lang muna pala. Salamat sa senyoritos sa t-shirt. Make money, not friends. Sir Paulo Togano. Sir Paulo Togano, kung napapanood mo to pwede mo kaming bihisan. Thank you po. Sa kanya talaga to kasi hindi kasha. So, amin na lang. Sa kanya na lang. Thank you. Puro hate comment talaga yan. Ilan yan? Konti lang. Konti lang. Matitindi ba yan? Kaya ba ng loob ko yan? May naloob ko sa mga ganyan eh. Pero sige, sabihin mo. Take natin positively. Ref wears Dick Rider spotted. Anong? Dick Rider? Rider spotted. Saang yan? Saang vlog yan? Kay Kong. So ano ibig sabihin ng Dick Rider spotted? In my opinion, parang nakikisip-sip ka lang. Parang ganon. Talaga? Oo. Hindi Ako pa... sasagot. Sige lang, sorry. Na-stress ako eh. Alam mo yung tinitigil yung mga ganyang tao, isa yan sa mga toxic Filipino culture eh. Yung hindi ka ba naging masaya sa nakikita mo sa tao na nagkakaroon ba ng chance, may opportunity na umangat, crab mentality yung ganyan. Pero sa nagsabi nun na Dick Rider spotted, unang-una, welcome ako kay Kong. Exactly. Magkaibigan kami ni Kong. Si Kong yung tipong pag nakita ako mag-isa, siya yung unang babati, ako ang unang babatiin niya. Mabait si Kong. Sige lang. At saka, ako mag-explain. Sige lang. Ang sama naman. Oo. Alam ko na ambush ng ganyan si Josh Pint eh. Oo, totoo. Pero na-apektado rin siya pero ngayon na-handle na niya. Hindi ko hawak kung anong pag-iisip mo para mo nasabing Dick Rider ako. Pero sorry na lang pero kaibigan ko sila eh. Hindi ganon. Naging magkaibigan na talaga sila. So, hindi sila nagsisip-sipan or whatever. At pag sinabi ni Kong na nagsisip-sipan dito, sarcasm yun. Ibig sabihin nun, okay lang sa kanya. Dapat, kung fan ka ni Kong, you know how to read between the lines. Okay, next. Sicko mode. Sorry for my words, pero kinupal lang nito si Senyorita Maya. Paano kinupal? Kung may ginawa akong masama, wala akong naalalang ginawa akong masama. Ang pagkaalala ko, tumulong lang ako at gumawa din ako ng tama. Ayokong patulan. Hindi nila alam yung kwento, kaya okay na. Natulungan ko na si Maya, nag-monetize na yung channel niya. That's enough. Parang kabuti na nagsulputan ang mga vloggers. Kaya nagiging 2-5 na lang ang mga contents. Talaga? Vlogger ba yan?
Hindi. Troll lang. Dummy account. Okay, kung dami account at wala namang upload, walang karapatan yan para magsabi kung ano yung magandang content. Gawa ka ng content mo, titignan ko. Tapos ako magsasabi kung maganda yung content mo. Sabi nga ni Josh Pin, merong iba't ibang klaseng mga haters sa YouTube. Yung tipong, ano lang, alaskahin ka lang nang walang kadahilanan. Yung isa, mumurahin ka lang na mumurahin nang walang kadahilanan. Tapos yung isa, yung galit na galit sa'yo na wala namang dahilan. Yun yung solid eh. Oo. Kung hindi naman content creator at hindi naman din nag-YouTube at sasabihin ka ng about quality content, Walang bearing. Walang bearing. Wala kang karapatang sabihin kami ng walang kwenta yung mga content Diba? namin kasi lahat kami mga content creators, pinag-iisipan namin yung mga ina-upload namin. Gawa ka ng sayo, titignan ko, kumpara natin. Next. Kwak-kwak mo, boy, first time. Ano kasi siya, nagmura siya eh. Ako na mag-sensor. Talaga? AI? Oo. Talaga? Put tank, yun mo. Di ka talaga i-shoutout di kong dahil JJ, talagang hater ko to eh. JJ De Leon. Matindi na to eh, na-block ko na tong hayop na to eh. Na mo boy, first time di ka talaga i-shoutout ni Kong dahil kupal ka kasi. Ang kapal na mukha mo, punta ka sa Chongdo kahit halatang ayaw doon nila si Nila Kong at Josh Pin. Ba't kita papatulan? Ang sad alam na, nyo, buti na alam lang mo, hindi nyo alam mo JJ De Leon, kahit may mga pumupunta sa Chongdo, pili lang ang mga taong pumupunta sa Chongdo. Hindi kahit sino nakakapunta doon. Kaya ibig sabihin, kung napupunta man ako doon, may bas-bas yun na pupunta ako doon. Kasi kung ayaw nila sa akin, hindi naman talaga ako pupunta doon. At hindi ako papupuntahin. Okay? Ba't bakit diba issue ganun? Kaya nga. Binibigyan nyo ng issue, samantalang kila Kong, kila Josh Pin, walang issue na ganyan. May bas-bas ako na pumunta ako palagi doon. Hindi ako pumupunta kasi meron akong hiya. Oo. Diba? Alam ko naman na busy yung mga tao doon. Ba't ako doon palagi? O, ganun lang naman yun. Huwag sana maging nega. Dulot niyang kanigahan na yan. Editor ka lang sa ABS-CBN. Kung magyabang ka, kala mo artista ka. O kaya may-ari ka ng ABS-CBN. Tank na editor ka lang. Galit na galit siya kasi editor ng ano. Kailan ko ba pinagyabang na editor ko sa PBB? Alam mo, yung mga ganyan, ang tao, kapag nayabangan sa'yo na wala ka namang ginagawa, siya yung mayabang. Nasasagi mo yung ego niya as a person. Kasi mayabang siya, di ba? Oo. Tapos kung feeling niya yung isang tao, mas mayabang sa kanya, magiging motok yan. Kayabang-yabang ba yun na maging editor ako ng ABS? Ano lang yun eh, bawa, ako. Tapos sinabi mo sa akin may Lamborghini ka. Oo. Nasa sa akin na kung mainggit ba ako, hindi. Gets Oo mo nga, yun? ganun ka. So anong route nun? Inggit? Apply ka, pasok kita. Ibig magpakabait ka na lang. Galit na galit sa akin yung mukong na yan eh. Dami account ulit to. John Paolo Castillo. Bobo ka mag-vlog, tanga. Talaga ba? With feelings. Talaga ba? Bobo ka mag-vlog? Talaga ba? Okay. Nani? Hindi ka battle-battle. Next na ano pa ba? Yung matindi-tindi ba meron? Tanda-tanda mo na. Nagtatandem-tandem ka pa. Talaga? Masama ba yun? Masama ba yun? Sad, no? Mukha na ba akong matanda? Ang alam ko, ang YouTube para siya sa lahat ng edad. Kahit may mga matatanda na YouTuber, nag-YouTube. Kasi ganito yun kanya-kanya kasing trip dito sa YouTube yan. Kung hindi mo trip naman na manood sa akin na meron akong kasama na collab, okay lang naman, pwede ka naman manood sa iba. Kasi wala namang sa kapilitan dito. Siguro nga, matanda na ako, pero meron akong tandem. Pero feeling ko bata pa yan. Ewan ko. Walang Ayan, ano eh. walang bata yan. Ayan siguro, kaya ka siguro walang girlfriend. Sad, no? Pumapangit na yung content mo. Ako naman, sa bagay na yan, iti-take ko yan as, constructive criticism. Yan ang mga comment na sinasagot ng maayos. May mga times kasi talaga, aminado ako na, alam mo yung nababurnout ka? Kahit sino naman lahat ng mga content creators, nauubusan yan. Hindi talaga namin may ipapromise na every time na may upload kami is ma-maintain namin yung hype or yung quality ng vlogs na nakasanayan namin. Siyempre, nakadepende din kasi yun sa sitwasyon, nakadepende sa mood namin. Pero dahil nga, mahalaga din sa amin na may na-upload kami para may papanood kayo, nagbo-vlog kami, kahit na yung mga vlogs namin is hindi naman level ng mga dati naming vlogs. Importante, hindi namin kayo nakakalimutan, nag-upload kami. Kasi gano'n naman, itatay ko yan kasi minsan pag gumawa ka ng maganda, may nasasabi. Pag may ginawa ka namang hindi maganda, may nasasabi pa rin. Saan tayo lulugar? Di, wala lang, tuloy lang. Most underrated YouTuber. Which is kinda true. Underrated. Pero, hindi naman yung negative.
Oo, hindi ko rin siya iti-take as ano. Kasi para sa akin, okay lang na tawagin akong underrated. Kasi alam ko namang underrated ako. Pero kasi may category kasi kinalalagyan yung pag-describe sa isang YouTuber kung underrated ba siya. Para sa akin, okay lang maging underrated ako. Kung mapasok lang naman kasi ang salitang underrated, pag merong comparison, pag ikaw kinumpara kasi isang YouTuber na malaki ang subs niya sa'yo at maliit ka, automatic yun, underrated ka. Kasi nakadepende sa subs yun eh. Kung sabi nga, numbers don't lie. Pag konti subs mo, underrated ka. Depende yun. Pag sa sinabing comparison, pasok ang underrated. Pero pag ang isang YouTuber naman na gusto lang mag-enjoy sa pagbablog, hindi mo naman pwedeng tawagin na underrated yun kasi wala namang competition na nangyayari. Pag may competition, doon pasok ang underrated. Pero pag nag-enjoy lang naman, na tulad namin na hindi naman kami nasistress talaga o nagpapakanda suga pa para sa YouTube para ito yung bumuhay namin. Kasi unang-una naman, may mga trabaho naman kami na ipoprovide naman ng mga trabaho namin yung mga pangangailangan namin. So, yung YouTube, sort of nakakatulong na rin siya sa amin pandagdag ng mga ibang expenses namin. At the same time, nag-enjoy. Mas lamang yung nag-enjoy kami kasi gusto namin gawin yung YouTube. Hindi kami nakipag-compete kahit kanino. Kasi once na nakipag-compete ka, doon na papasok sa'yo yung mga frustrations. Kasi alam mo na, insecurities, ayan na, papasok na sa lahat. So yan, Stress ka na. masistress ka na. Yun yung nagkukos na nawawalan ka na ng gana mag-vlog. Kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Tulad sa akin, kahit tawagin nyo kaming underrated, wala kaming pake. Kasi hindi kami nakikipag-compete. Lalo na ngayon may collab kami, mas lamang sa amin na umalis-alis at enjoyin yung mga lakad. Kaysa isipin namin na kailangan naming dumami kasi mas madami na yung ito. Pag gusto nila manood at gusto nila mag-subs, edi mag-subs sila. Kung ayaw nila sa content natin dito, edi okay lang naman. Marami namang ibang pwedeng YouTubers na pwede nating lipatan. Hindi na kailangan magsalita ng hindi maganda. Aminado ako na apektado ako sa mga comments kasi hindi naman ako pinalaki kasing rude sa ibang tao. Lumaki ako sa simbahan. Alam mo, hindi ako sanay na binabatukan ako ng hindi maganda. Kaya aminado ako na affected. Pero dapat, sabi ko nga, may choice naman tayo na maging mabait. May choice tayo na magsalita na maganda sa kapwa. Yun lang. Meron pa ba? Meron pa ba? Bus na. Bus na? Yun lang? Hopefully, wala na susunod. Hindi, madami pa yan. Hindi, marami dyan na hinahin yan. Natakpan na siguro. Wala naman yan. Normal lang. Normal lang sa isang YouTuber na, sabi nga ni Eddie Garcia, once they hate what you're doing or hate what you did, ibig sabihin nun, nagsucceed ka sa ginawa mo. So, haters will always hate. And creators gonna create. Sige, hate lang kayo ng hate. Kami naman, create na ng create. It's gonna fulfill you. Parang mas magiging happy ka. Even though other people don't like it. So just follow your heart. Just do what you like. Palakas na ng ulan. Oo nga eh. Next time naman ang babasahin natin yung mga good comments naman. Okay? Ayun, sa mga bago, mga first timers na kakasubscribe lang, shoutout sa inyong lahat. Sa mga estudyante ng Holy Cross dito sa Tarlac, Concepcion. Ang cute nyo, napakadami nyo. Parang kalahati ng McDonald's, no? Oo, Puro nasa estudyante, lahat sila. nakakatuwa kayo. Shoutout sa inyo, mag-aaral kayo na mabuti. Tsaka supportahan nyo yung tambalan naming dalawa ni Nikachu. Ayan, nakakatuwa kayo. Sobrang cute nila. Ang kukit nga nila. Thank you po sa Domingos Grill kasi binigyan na naman kami ng libreng pagkain. Every time pumunta kami dito, libre lang yung pagkain namin. Nakakahiya na tuloy pumunta. Thank you, kuya ko. Thank you po. Thank you, kuya.